So, cold relationship. So, this cold relationship is a part of my personal reading and new choice sa reading ko. So, para to sa mga naghahanap ng mga clarities or wanting to understand anong nangyari sa relationship, or looking for some guidance as well and how to move forward, mga ganun. Okay, so mga cold na yung relationship, kaya nga cold relationship. So this is a new spread na meron sa personal reading ko. So kaya meron ako ditong gabay for the spread kasi bago to siya. Okay, so if you want to book a private reading with me with this cold relationship, you can message me, or you can direct message me and ask me about that cold relationship, and I will going to send you the information. So, cold relationship. See, sino to? Kaninong story to? Kaninong cold relationship? Ito. Para may gumagalaw dito banda. Wala naman. So, anyway. So, okay. What does your person think about you? Meron siyang naiisip about sa'yo. Parang disappointed ka na. So, yun yung naisip niya about sa'yo. So, hindi to private reading, ha? So, this is a general or for the collective. Sa mga maka-resonate. So, I never posted private reading. So, your person, parang naiisip niya sa'yo, parang hindi mo na na-appreciate yung relationship. Nawawalan ka na ng gana. Yun yung naiisip ng person mo about sa'yo. Parang asa point siya na naiisip niya sa'yo na parang gusto mo nang lumayo or gusto mo na lang umalis, pero kinakaya mo na lang yung relasyon ninyo. Parang okay, dahil mahal kita, sige, pero nalulungkot ka na, wala ka ng gana, minsan parang gusto mo na lang siguro na give up na lang. Yun yung naiisip niya about sa'yo eh. Pero alam niya naman na dahil mahal mo siya, nandyan ka pa din. Pero naramdaman niya din sa'yo, or naiisip niya din sa'yo na alam niya naman kung ano talaga yung gusto mo. Yung gusto mo talaga dito is yung magkaroon ng pagbabago yung relasyon ninyo. Maging maayos ulit, or mabalik sa dati, maging masaya. Yun talaga yung gusto. Alam niya yun. So, naiisip niya na disappointed ka na. Hindi mo na na-appreciate yung mga nangyayari sa inyo ngayon. So, ano ba yung nararamdaman niya para sa'yo? Hindi siya nakakatulog. Parang nababother sa kanya yung mga nakikita niyang treatment mo, reaction mo. Parang sa point na naiisip niya, no, kayang gagawin ko. Siguro, feeling ko may nangyari sa inyo. Away, clarity, or anything na nasolve ninyo, pero nawala na yung trust from you. Kaya, siguro kahit pa siguro anong explanation niya, okay na sa'yo, nag-usap na kayo, pero hindi na madaling magtiwala. And because of that, parang nagbago. So, yun yung napansin niya. And yun yung nararamdaman niya, na parang feeling niya, nagbabother siya. Hindi siya nakakatulog sa gabi, and iniisip niya kung ano kaya ang gagawin ko para totally maniwala siya, or mabalik yung happiness ng relasyon namin dalawa. Parang ganun.
So, etong person na to, parang alam niya naman, mahal mo siya. Kaya, nandyan ka pa or pinatawad mo Kaya, kasi alam niya na mahal mo siya. Pero more on kasi, nararamdaman niya sa'yo na parang nagfo-focus ka na more on sa sarili mo, might be sa trabaho mo, sa friendship. Minsan, hindi ka na nagsasabi sa kanya kung ano mang ginagawa mo. Hindi ka na same before na parang sa lahat ng even little thing na gagawin mo, sinasabi mo sa kanya. Ngayon, medyo aloof ka, medyo may pagbabago talaga sa'yo. Naramdaman niya yun. So, medyo nako-confuse siya. Mahal pa kaya ako nito? Pero, mahal ako nito. Pero, kasi pinatawad niya ako Pero, parang, ano kaya yung mga plano niya? Ano kaya yung nasa isip niya? Mga ganon. Yung nararamdaman niya. And because of that, hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about you. Okay? Kasi, nararamdaman niya na minsan ina-avoid mo siya, minsan hindi mo siya kinakausap, or minsan busyhan ka. Could be. So, pwede itong vice versa, okay? So, etong person na to ngayon, parang as a point siya na sa relationship na to, parang siya ngayon yung kumbaga nagmamanage. Yan. Siya ngayon yung parang nagmamanage sa relationship. So, instead, before ikaw, ngayon parang, siya. Parang, siya ngayon yung parang naglalakas loob na kausapin ka. Siya ngayon yung parang, parang nagiging strong for the relationship na meron kayo. Kasi gusto niya nga maayos kayo ulit. Kaya, siguro pinoprove niya din siguro sa'yo na wala na yun. Patawarin mo na ako. And parang ganong mga bagay. So, yun yung parang pinili niya na role sa relationship niyo na siya na yung magiging strong para sa inyo kasi nanghihina ka na. Yun yung nakikita niya sa'yo. So, para maging bond ulit yung relationship niyo. So, parang pinupuna ba? Wrong. Parang pinupuno niya yung mga nakikita niyang weakness sa'yo na parang kawalan ng gana. Parang siya na lang yung magbuo nun para maging maayos lang kayo or buo pa rin kayo as a couple, something like that. So, alam niya naman din kasi, kumbaga hindi lingid sa kaalaman niya na nag-iisip ka pa din about what happened. So, na nag-overthink ka pa din about what happened. So, para sa kanya, hindi siya innocent dun. Alam niya yun. Nawala ka ng tiwala sa kanya. Kaya nga nagbago ka na So, ito yung parang obvious sa relationship ninyo na alam niya kung bakit nangyari to. Alam niya kung bakit ganito ka. Alam niya na nag-iisip ka pa din. And alam niya na nasa point ka din na nag-iisip ka whether to continue or not to continue the relationship anymore. But then, namimiss ka kasi niya. Alam mo, kung hindi ka niya mahal, hindi na siya mag-continue pero hindi niya kaya kasi naiisip ka niya, namimiss ka niya. Kaya nag-hold on pa din siya sa relationship niyo and willing siya to offer you new beginning or to continue your relationship, to heal your relationship. Parang maging matured enough this time, either relationship or marriage, okay? It's okay kung saan ka naka-resonate, to talk to you, to communicate with you, to have a great new beginning, to move forward towards with you. Kaya nga sabi ko kanina, 'di ba? Sa mga nangyayari sa iyo ngayon na feeling niya nagiging nawalan ka na ng gana, siya na yung nagpupuno lahat. Siya na yung nagpupuno ng mga 'yun para mabuo lang kayo ulit. So, kasi alam niya na parang on your part wala na magulo na isipan mo. So, and I can see also here na ang kulang kasi dito sa inyo is yung parang buong parang what do you call this? Yung bang buo na paniniwala.
religion or anything, paniniwala sa relasyon ninyo. Kasi, feeling ko there is a lot of like, options when it comes into making decision. So, ito yung kasi kulang sa relasyon ninyo. Yung naniniwala pa rin kayo sa pagsasama ninyo. So, parang dumating sa point na before, nung okay pa kayo, wala pang issue na nangyari, may mga ganito na eh. So, parang hindi nagtitiwala sa'yo, hindi nagtitiwala sa kanya, at yun yung kulang sa inyo. Na feeling like, parang, baka ito pa yung mangyayari sa amin, baka hindi din kami magkakatuluyan, or kung hindi kami magkakatuluyan, ito yung gagawin ko, kung magluloko siya, ito yung gagawin ko. Parang hindi kayo fully like, ito na itong tao na to ang makakasama ko habang buhay, ito na yung pipiliin ko habang buhay. Wala, yun yung lack sa inyo eh. Yung pinipili niyo yung isa't isa kahit paano mangyari. So, yun yung kulang sa inyo. Sa relationship ninyo. And it is more on like focusing on serious situation, serious commitment. So, parang gusto ko, ito yung gagawin natin pag magkita tayo, ito yung gagawin, example man LDR, ito yung gagawin natin sa next month, ito yung gagawin natin. It's more on planning, pero lesser sa trusting na ito na to. So, kumbaga, ganito. Like sa relationship na, ano kaya ba din, ako na ba yung gusto mo makasama bang buhay? Or ito yung gagawin natin next month. Kung LDR man kayo, ito yung time na magkikita tayo. Ito yung gagawin natin. Punta tayo dito. Ito gawin. Madami kayong like madami kayong goal or plan na gustong matupad. But then, sa likod niyan, hindi naman kayo sure about sa isa't isa. I mean, hindi naman sa hindi kayo nagmamahalan. Hindi naman sa hindi. Pero may relationship kasi na parang sa una pa lang, itong babae na to na gusto kong makasama habang buhay. Itong lalaki na to ang gusto kong makasama habang buhay. And nagtitiwala kayo sa isa't isa. At sa kahit ano pang mangyari, ano pang away na meron kayo, nagtitiwala pa rin kayo sa isa't isa. So, dumating sa point kasi na because of that, yung parang kulang sa paniniwala sa relasyon ninyo, dumating sa point na isa is nagkagulo, isa may pinag-cheat or natukso, and lalo na doon, parang lalong mas nawala ng tiwala sa side mo. So, nagkamali siya, inayos niya. So, ito na yung nangyayari sa inyo ngayon. So, dapat kasi equal in a way. And I think yung ano talaga dito, yung feeling ko na naka-influence talaga sa kanya most is yung pagiging niya, friendly. So, this person could be very friendly and very talkative. Could be mahilig siya makipag-usap, mahilig siya makipagkaibigan, very flirtatious. Could be pwedeng akala nung kausap niya is nagfa-flirt na siya pero hindi naman, very friendly lang in a way. So, may mga nahuhulog na sa kanya, may mga, parang ganon. Yun yung parang nakikita ko, nakaka-influence sa kanya sa the most about sa mga nangyayari sa inyo ngayon. Sorry. And let's see. Let's clarify. And ito din yung, this person is very passionate. Matagal na kayo nitong person na to.
this person is very passionate, very friendly in a way, very communicative, very mahilig siya sa social media. Parang ganon. Parang gamer, pwede din to. So, itong person na to, parang madami siyang idea na iniisip. So, mahilig siya makipag-usap, mahilig siya makipag-blend sa tao. Doon nahuhulog yung mga, pag hindi siya into like, may mga lalaki kasi or babae na, or couple, na kayo-kayo lang, friend kayo, best friend kayo, kayo lang, may mga friends man kayo, pero it's more on trusting your relationship lang talaga. Kayo lang, lahat ng sharing kayo. Ito siya, may mga ibang best friends din to siya eh. May mga ibang kinakausap din siya. So, yun yung nagiging sa kanya, influence. So, parang hindi ka nagiging masaya. Minsan siguro nagsaselos ka din siguro. So, kaya nawawalan din yung tiwala mo. So, yun. And I can see here that yung person na to, kahit ganito pa man yung nangyayari sa inyo na, and nga, right now, parang feeling niya, nag-e-effort siya to prove you na ayusin niya yung relasyon ninyo, to prove niyo na wala na yun, siguro natukso lang siya, whatever, and pinuprove niya na to sa'yo ngayon, nakikita niya pa din na maayos din kayo in the future. So, nakikita pa din ng person na to na one day, mawawala din yung pain sa'yo dahil pupunuin niya yun ng pagmamahal. So, yun kasi nakikita ko sa kanya na yun yung parang action na gagawin niya sa'yo, that he will going to lose that pain na meron ka about what happened. He will going to try his best na to love you, giving you this love again. Kasi ang dami yun ng pinagdaanan, sa totoo lang. Matagal na kayo ng person na to. And honestly, when we talk about marriage, he even wanted to marry you. So, he or she, okay? So, ano ba yung action to expect from this person in the near future? Sa totoo lang, tao lang siya. May flows, may napapagod din. Nakikita ko kasi, yung relationship ninyo, nakikita ko tinatry niyang ayusin, no? Kasi nga, ito na yung nararamdaman niya sa'yo, ito yung nakikita niya sa'yo, tinatry niya pa ding ayusin. Pero, itong person na to, sabi ko nga, tao lang siya. May times kasi, sa part mo, dahil sa kawalan ng gana, disappointed ka, pero pinatawad mo siya, parang mapapagod siya. Mapapagod siya na mag-effort in a way. So, at saka ikaw din, parang mahirapan ka na din magtiwala sa kanya. You might be an earth signs. Parang nahirapan ka na din magtiwala sa kanya. And, itong relationship nito, pag hindi ninyo ayusin to, pag hindi kayo magtulungan ulit, hindi man mabalik sa dati, pero buuin ulit itong pagsasamang ito, wala mangyayari dito. Mawawasak kayo eh. Kaya nga nasa point kayo ngayon na cold relationship. Dahil ito na yung nangyayari sa inyo. Cold na kayo. Nagkapatawaran, pero cold na. Feeling ko, dito, itong person kasi na to, parang mapapagod siya mag-effort. And dahil nga, isa na din connected dito yung sabi ko na, this person is very passionate, this person is very friendly, this person is very like that, madami siyang ka-blend ng mga tao sa paligid niya. There is a possibility na matutukso pa din to siya sa iba. Though, magta-try siya ng best niya. Sa totoo lang, itatry niya yung best niya na maging what do you call this? Mature sa pagsasama ninyo. Pero, para magkaayos kayo at magkabalikan kayo. But then, yung tukso kasi nasa surround niya. So, eto siya, dapat talaga siya na isipin niya talaga na kung ano yung mga hirap, ano yung mga pinagdaanan ninyong dalawa. Para matukso lang siya ulit. Ano yung mga ginawa mo para patawarin mo siya. Para matukso lang siya ulit. Because there is a possibility
Yun yung pwedeng mangyari. Kasi nakikita ko, magkakaroon pa din kayo ng mabigat na ng problem dito. Lalo na when it comes into cheating. Isa na kasi dito yung wala ka ng tiwala. So, kung hindi ninyo to ayusin, kung hindi ninyo ibalik yung happiness and love and yung pag-aayos sa relasyon ninyo, so, ito yung pwedeng mangyari dito. So, lalo na kung LDR kayo, pwede naman din to sa hindi. Okay? Kailangan nyo talaga dito mag-usap. Kailangan yung pag-usapan, kailangan mo din na maging, both of you, kailangan nyo maging matured about sa mga nangyayari sa relationship ngayon. Kasi habang tumatagal yung relasyon, lalong madaming mga struggles or tests na dadating sa inyo na paano magpapatunay kung nagmamahalan ba talaga kayo. Hanggang saan aabot yung relasyon ninyo. So, on your part, kasi hindi mo makakalimutan yung mga ginawa niya. Lagi yun nasa isipan mo. Though sabihin na natin, nagkaayos kayo, mag-uusap kayo minsan okay kayo, minsan hindi naman sa whole na pinatawad mo siya, sa whole time, ganun ka. Hindi naman, pero sadyang may pagbabago lang talaga. So, ang kailangan talaga dito for this person as well to have some transformation, to be a better person for your relationship, para maging kayo. So, learn from his or her mistakes before. Pinatawad mo na siya. This person need to learn from his or her mistakes. And also, on your part, na since pinatawad mo naman siya, you need to also try your best na ayusin din kasama siya. So, balik yung happiness niyo. Kasi yun naman yung importante sa relationship, 'di ba? Yung mabalik yung spark. Yan. Kasi kung mawala yung spark, wala nang kwenta yung relasyon. So, yun. I can see signs. Alam ko may mga hingi ng zodiac signs. Possible zodiac signs. It doesn't have to be na naka-resonate kayo and wala dito yung zodiac sign niyo, hindi yun para sa inyo. Pwede pa din yun para sa inyo. Baka may zodiac sign na yon sa mga dito na mention ko sa inyong placement sign. So, always check your placement signs. Your moon sign, your rising ascendant, your Mercury, Venus sign, okay, Mars. Anyway, I can see here Pisces, Aquarius, you or your person, Aries, Sagittarius, Leo, Gemini, Virgo, Capricorn, you or your person, Pisces, yeah, Leo is also here, and you or your person, Aries, Gemini, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. So, yun.